Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng buong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kaniyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kung hindi may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kung hindi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong panahon ng Kwaresma, patuloy nating pinupuri at pinasasalamatan ang Panginoon habang taimtim tayong nagninilay sa katahimikan ng ating mga puso sa pamamagitan ng ating panalangin at pagbabalik loob. Narinig natin sa ating ebanghelyo ang pagtawag kay Levi, isang publikano. Ibig sabihin, nangongolekta ng buwis. Kinalaunan, nakilala natin si Levi bilang si San Mateo. Siya ay isa sa naging apostol ni Jesus Nazareno. Kung hindi po ninyo maitatanong, noong kapanahunan ni Jesus, ang mga publikano o nangungulekta ng buwis ay tinuturing ng lipunan bilang mandaraya at traidor. Bakit po mandaraya? Sapagkat mahilig silang kumuha at maningil ng pera o salapi sa kanilang kapwa Hudyo.
At bakit traidor? Traidor naman sila sapagkat sila ay nagtatrabaho at naglilingkod sa pamahalaan ng Romano. Kung si Levi o si San Mateo, isang publikano at itinuturing ng lipunan bilang isang makasalanan, ang magandang katanungan, bakit siya napili bilang maging isa sa 12 apostol ni Jesus Nazareno? Simple lang ang sagot. Dahil ang pagmamahal ng ating Panginoon ay para sa lahat. Uulitin ko po, ang pagmamahal ng Panginoon ay para sa lahat. Hindi lamang po ito para sa mga banal at mabubuti. Minamahal at kinakalinga ng Diyos ang lahat ng Kanyang mga anak, pati ang makasalanan. Pagmasdan ninyo ito, espesyal sa puso ng Diyos ang isang makasalanang nagsisisi. Nais ko po lamang linawin na hindi nais ng Diyos ang kasalanan. Mahal niya ang isang makasalanang nagsisisi bilang tao, bilang kaniyang anak. Kaya naman, ang pagmamahal ng Diyos hindi nauubos kahit sa ating pagiging makasalanan. Sapagkat ito ang pangunahing dahilan kung bakit isinugo si Jesus Nazareno sa mundo. Binanggit sa Ebanghelyo, hindi siya naparito upang tawagin ang mga banal at mga magaling. Narito si Jesus Nazareno upang tawagin ang may mga sakit at lalo tigit ang mga makasalanan upang magbalik loob sa Diyos. Ibig sabihin, minamahal ng Diyos ang makasalanan dahil binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang mga ito upang magbago. Uulitin ko po, ang mga makasalanan binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon upang magbago. Araw-araw, binibigyan niya ang bawat makasalanan ng pagkakataon upang magsisi at ituwid ang kanilang pamumuhay. Narinig natin sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus kay Levi, "Sumunod ka sa akin." Ang pagsunod sa Diyos, unang-una, nangangailangan ng pagbabalik loob. Mahihirapan po tayong sumunod sa kalooban ng Diyos, malibang pagsisihan muna natin ng buong puso ang ating kasalanan. Kaya nga, hindi madaling sumunod sa kalooban ng Diyos. Mahirap ito. Ito ay nangangailangan ng matinding sakripisyo, ng matinding pagtitimpi at pagtitiis sa sarili. Pero ito ay posible, anumang hirap. Makakayanan natin ito sapagkat ang grasya ng Diyos ay laging naririyan upang tulungan tayo. Mga kapatid kay Kristo, tulad ni Levi, tayo ay patuloy na inaanyayahan at binibigyan ng pagkakataon upang sumunod, magsisi, magbagong buhay, at maglingkod sa Diyos. Nawa, hindi masayang ang pagkakataong
ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang kaniyang panawagan ng pagbabalik loob. Hindi bukas, hindi sa isang araw, hindi sa isang buwan. Ang panawagang ito ay ngayon.